Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng aking YouTube channel dito sa By the Power, by the Holy Spirit in Christ. Una-una po ay magte-testimony muna pa kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessing na binibigay ng Panginoon sa araw-araw. Ngayon po, nagkaroon kami ng gawain po dun sa dito po sa Bangod Noda. Kung i-encourage ko po kayo kung sino po yung mga bata na gustong mag-aral ng Bible School sa mga bata. Free po, walang bayad po yan. Dalhin nyo lang po dito sa akin. Ang gawain po namin Saturday po, hapon po. Kaya po kung sino po yung mga gustong magpa-Bible ng mga bata at mga parents, pwede po yan. Text nyo lang po ako at yung mga bata is tuturuan po natin ng Word of God po. Ngayon po ang ating itatopic sa araw na ito. Ang title po is ang lahat ng ating ginagawa ay alam ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay alam ng Diyos din. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 11, ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibon pumipisa sa hindi niya itlugan. Mawawala ang mga kayamanang ito sa panahon ng kanyang kalakasan. At sa bandang huli, siya ay mapapatunayan isang hangal. Pero bago yan, manalangin muna po tayo para i-guide tayo ng God sa ating topic na ito. Tayo muna tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, na ikaw ang makarangalan, ikaw ang maitaas sa aking buhay. Una-una, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat Lord God sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing. Dalayan ko Panginoon na laban mo po ako Father God ng knowledge at wisdom na lubos po namin maunawa ng mensahe mo sa araw na ito Panginoon. Ititago mo ako sa iyong likuran at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan at sa bawat makikinig na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo Panginoon. Ano mang revelation mo sa araw na ito, katagpuin mo ang bawat anak mo na nakikinig, Panginoon, na maunawaan nila ang mensahe mo ito sa araw na ito. Ikaw po siyang kumilos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic, babalikan ko lang ating topic Ang lahat ng ating ginagawa ay alam ng ating Panginoon. Sabi nga dito, ulitin lang po, Jeremiah, sa Tagalog, Jeremias, chapter 17, verse 11. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumupisa sa hindi niya ito mawawala. Ay hindi niya ito mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan at sa bandang huli, siya ay napapatunayang isang hangal. Amen po ba? Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, for example po, kapag may tinanim ka, di ba po, may aanihin ka. Pero kapag nagtanim ka ng hindi maganda, aani ka ng hindi maganda. Dito po sa ating topic na ito is yung yung nangunguha ka ng hindi mo sa iyo. Yun po, yung nangangakal ka ng salapin ng pandaraya. For example po, kapag may tinanim ka, di ba? Tapos iba yung aani. Iba yung kukuha. Diba yung kukuha yung tinanim mo. Tapos yung tinanim mo na yon is parang iba yung nang-ani, hindi siya nagpapaalam sa may-ari ng kinukuha niya. Ganun din sa buhay natin.
Kapag, for example din, isa pa rin po sa example na ito, kapag nag-ano ka, pinagkatiwala sa yung pera. Nagkatiwala sa yung pera, na nagtatrabaho ka, pinagkatiwala sa yung pera. For example, sa mga bangko, di ba po? Kasi may mga account po yan, mga account. Kapag may aluman niya dun sa bangko, sa mga kasama niya, piniki yung yung pirma, piniki yung signature, piniki yun, para lang mailabas yung pera. Na walang kahirap-hirap. Marami po nangyayari po niyan. Di ba po nangyayari ngayon, yung mga nangyayari doon dito sa bansang Pilipinas, yung korupsyon. Marami po nangyayari po ngayon sa bansang Pilipinas ng corrupts. Dahil sa bilyones na pera ng bansang Pilipinas ay ginagamit sa walang kabuluhan na mga binibiling sasakyan. Pero kita ng Diyos yun. Lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng Diyos. Yung corruption sa gobyerno, kita ng Diyos yan. Yung mga bimili ng mayayaman na yung dahil sa corruption, bimili ng mga sasakyan, bimili ng bahay, ilang sasakyan. Pero marami nagugutom na Pilipino. Marami nagugutom, pero marami rin corruption sa gobyerno. Ewan ko ba, hindi ko naman nila lahat, pero yan po yung nangyayari ngayon sa bansa natin, kaya nagkakagulo ang mga tao. Dahil mahirap na nga ang tao, lalo pang pinaghihirap. Yung mga mayaman na korupsyon, nagpakasasa sa hindi nila pera ng gobyerno na binabawas ang mga buwis na ganyan. Doon na pupunta sa mga korupsyon ng mga tao. Dito, ang taong nagkakaman ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlugan. Hindi itlugan, hindi niya pera. Yung kinukuha niyang pera ay hindi niya pera. Nangunguha siya ng pera, hindi niya pinaghirapan. Tatapik pa natin yan itong araw na ito. Mawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan at sa bandang huli, siya ay mapapatunayang isang hangal. Hangal ang mga gumagawa ng kasalanan sa pagnanakaw ng kaban ng yaman. Amen po ba? Hindi ka nga nakikita ng tao, pero nakikita ka ng Diyos. Sabi dito, number 1, pagnanakaw. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 8, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sarili niyang ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Amen. Dito sinasabi ng Panginoon, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho. Huwag ka na magnakaw, kung sino man dyan yung magnanakaw, mga holdapper, mga sa mga bangko, nag-edit ng mga pera, nagpipirma na para lang mailabas ang pera. Yung binabawasan yung sahod, dinodoktor. Amen po ba? Kaya sabi dito, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho. Amen. Gusto mo agad yumaman sa pagnanakaw pero sa lahat ng mga ninanakaw mo, kapatid, lahat yan may kabayaran. Lahat ng pagnanakaw mo sa gobyerno, saan ka man nagtatrabaho, nagnanakaw ka, nangungupit ka, kinukuha mo yung mga materyales, ano man yan, sa loob ng company, pero nakikita ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya kapatid, magtrabaho ka na maayos. Wag mong ipakain sa anak mo ang magnanakaw. Sabi na ng Panginoon, kapag pinakain mo ang anak mo magnanakaw,
kung ano yung magulang siya rin anak, aanihin niya yun. Sa, sa halip, sabi dito, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Amen. Magtrabaho ka ng marangal. Huwag mo nang balikan yung ginagawa mong pagnanakaw, pagkukupit. Magtrabaho ka ng maayos. Kapag magtrabaho ka maayos, mag-aan ang pakiramdam mo. Amen po ba? Dito tinutuwid tayo ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Sino man ang nakakinig na nagnanakaw, ano man yan, uri ng pagnanakaw, kapatid, magbago ka na. Lahat yan aanihin ng mga taong gumagawa ng pagnanakaw, ng kaban ng yaman. Hindi lang kung magnanakaw ka, umaakit ka ng bahay, nagnanakaw ka madaling araw, sinasamantala mo, natutulog ang mga tao, pinapasok mo ang bahay. Pero kapatid, kita ka ni Lord. Kahit anong tago mo, kita ka pa rin ng Lord. Kasi tungtungan niya lang tong mundo na ito. Nakikita niya ang lahat ng ating ginagalaw. Kaya, ang buhay natin ay baguhin natin. Hanggat hindi natin hiningi sa Diyos, hindi tayo mababago. Amen po ba? Sabi dito, sa Exodus chapter 2, verse 7 ba to? Hindi ko nalagay yung kung anong chapter siya. Huwag kayong magnakaw. Chapter 15 nata o 17 sa Exodus chapter 20. 15 nata. Sabi dito, huwag kayong magnakaw. Dito pinapahalaan sa atin ng Panginoon, huwag tayong magnakaw. Maraming uring pagnanakaw. Amen po ba? Sabi niya rin din sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. Yun ang buhay na masagana. Amen po ba? Ano ba yung magnanakaw, pumatay, manira? Yan ang ginagawa ng dyablo eh. Kapag wala kang relasyon sa Diyos, alipin ka ng kasalanan. Pumapatay ka, nagnanakaw ka, naninira ka. Yan ang gawain ng dyablo na walang relasyon sa Diyos. Alipin sa kasalanan. Pumatay, manira. Yung mga tao na nakita mo, nagpapatayan, nagnanakaw, naglalasing, naninira ng kapwa. Yan ang gawain ng kaaway sa mundo na ito upang i-destroy ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, kapag nanakaw ka, yung pinapakain mong yung pagnanakaw mo, pinapakain mo sa anak mo. Pagdating din ng araw, yung anak mo magnanakaw. Amen po ba? Kung ano nga inani mo siya, kung ano nga tinanim mo siya, ang aani mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Pero kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Amen po ba? Kaya, dati wala tayo sa relasyon sa Diyos. Yan ang gawa ng kaaway. Dahil na-separate ang ating relationship sa God dahil sa sin, sa kasalanan. Nagsalin lahi. Kaya hindi mo alam ang ginagawa mo dahil wala ka pang pagkakilala sa Diyos. Ginagawa ang mga bagay kasi wala ka sa Panginoon. Pero kapag nasa Panginoon ka na, hindi mo na magagawa ang mga bagay na kasalanan. Paparemind pa rin sa iyo ng Panginoon kapag ikay nakakagawa ng kasalanan, i-remind pa rin yan. Ayaw niya ng Panginoon na mapunta ka sa impyerno. Mapapaalala sa iyo ng Panginoon, huwag mong gawin ang mga bagay. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya pinapalahanan tayo ng Diyos kung gaano tayo kadakila na minamahal ng Panginoon. Kayo magnanakaw kapag walang relasyon sa Diyos. Sabi nga, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, manira. Pero naparito ako upang magbigay ng buhay ng masaganang lubos. Amen po ba? Si Jesus Christ napunta dito para tayo magkaroon ng kaligtasan.
sa sanlibutan na ito. Kasi ang kaaway, talunan na. 2,000 years ng talunan yan. Nagtagumpayan na ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Lahat ng gawa ng kaaway dito, natagumpayan na ng Panginoon. Basta lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga nagagawang kasalanan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yung meron tayong relasyon sa Diyos. Napakabuti ang ating Panginoon. Sabi nga dito, ang magnakaw, excuse lang po, matilalamunan po. Sensya na po. Sabi dito, ang magnanakaw, kala niya sa sarili niya, tama ang ginagawa niya. Sabi dito, ginagawa niya, kung ano mang ginagawa niya, kala niya tama siya sa sarili niya, kanyang mga ginagawa, nagnanakaw siya, malit man yan o malaki yung ninanakaw niya, ito'y kasalanan pa rin sa Panginoon. Sa mata ng Panginoon, ang lahat ng ating ginagawa, pagnanakaw ay meron pag-aani. Yun kanina po sabi ko, ang lahat ng ating ginagawa, merong pag-aani yan. Sa ating buhay, sa takdang panahon, aanihin natin yung mga nagawa natin kasalanan, pagnanakaw, aanihin natin yan balang araw. Amen po ba? Kasi hindi natutulog ang Panginoon. Nakikita niya ang ating mga galaw. Nakikita niya ating mga kinikilos, kasi nga tuntungan niya ng itong mundo na ito. At hindi natutulog ang Panginoon. Nakikita niya tayo. Kahit sa pagtulog, binabantayan tayo ng Panginoon. Sabi dito sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit na walang bayad ng kalooban ng Diyos ay buhay na walang gag kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng kamatayan, kabayaran, kasalanan. Bakit nagkaroon nga ng kamatayan, kabayaran, kasalanan? Dahil sa panahon na ebatadan ng salinlahi ang kasalanan. Kaya hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Dahil sa panahon na ebatadan ng salinlahi ang kasalanan. Kaya kapag wala kang relasyon sa Diyos, nakakagawa kang kasalanan. Pumapatay, nagnanakaw. Maraming uri ng kasalanan. Amin po ba? Maraming uri ng pagnanakaw. Yung pagnanakaw na yan, Lord, nakikita ni Lord yun yung mga pagnanakaw ng mga tao. Nakikita ng Diyos yun. Pangungupit mo sa nanay mo, sa magulang mo, nangungupit ka sa kampanyang pinapasukan mo, dinodoktor mo yung dokumento. Amen po ba? Kaya nakikita ng lahat ng Panginoon yung mga ginagawa nating kasalanan. Hayag lantad sa harap ng Panginoon. Pagnanakaw sa pagmamahal, nakikita ng Panginoon yan. Amen po ba? Kahit na may ka-textmate ka, nakikita pa rin ng Panginoon kung sino ka-textmate mo, nakikita ng Lord yan. Nagnanakaw ka ng pag-ibig, nakikita ng Panginoon, pinapalahanan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Pagpatay, nakikita ng Lord kapag tayo pumapatay ng tao. Kitang-kita ng ating Panginoon. For example, kunwari po, meron kang pinapapatay ng tao, babayaran mo yung tao. Inano mo yung buwis ng tao na pinatay mo. Pero nakikita ng Lord yan. Bawat taong binayaran mo para patayin yung tao. Nakikita ka, kapatid ng Lord. Wala kang matatagong lihim sa Panginoon. Hayag lantad, nakikita niya pa rin. Amen po ba? Kaya sa ating buhay, inaayos ang Panginoon sa atin na baguhin natin yung ating attitude sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Pilit tayong minamahal ng Diyos. Anay sa atin ng Panginoon na tayo mabago.
kung may mga ugali tayo sa mga nabanggit dito, kasi lahat tayo makasalanan eh. Walang taong perpekto sa mundo na ito. Lahat po tayo, kapatid, makasalanan. Pero tayo binibigyan ng babala ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo magbago. Hindi natin mahihingi sa Panginoon hanggat hindi natin hiningi yung pagbabago sa Diyos. Pagpatuloy kang gumagawa, hindi mo hinihingi sa Diyos. Ang tawag po doon, alipin pa rin sa kasalanan. Kapatid, huwag ka na magpaalipin sa kasalanan. Ito'y gawa ng dyablo. Kasi nga, wala tayong relasyon sa Diyos kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Kaya ilapit natin, iluhod natin sa Panginoon, iyak natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sa Diyos natin isumbong. Kasi pag sa tao tayo sumumbong, itisismis pa tayo. Ganyan yan, di na magbabago yan, ganyan yan. Pero kapag sa Diyos ka lumapit, humingi ka ng tawad, ang Diyos ang nagpapabago, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung paglapit natin sa Panginoon, relasyon natin sa Kanya, pagsuko natin yung ating mga kasalanan, i-repent natin yung sin natin sa ating Panginoon, at tayo magbalik loob sa Diyos. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo baguhin. Kapatid, habang may pagkakataon at oras, sa Diyos mo isuko ang lahat na nagagawa na nating kasalanan. Kasi ang Panginoon, hindi pumunta dito para sa mga matutuwid, para sa mga makasalanan. Amen po ba? Yun lang po mababahagi ko, napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Suko lang natin sa Diyos ang lahat. Siya ang magbibigay sa atin ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Tayo tayo manalangin, lamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man to sinasadya sa isip, sa lupa at sa gawa. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan sa blessing, Panginoon. Dalaan ko, Panginoon, looban mo po ako ng knowledge at wisdom. Holy Spirit, hindi ko po ito magagawa kung hindi mo po ako sasamahan sa pananalangin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Touch him by the blood of Jesus. Kapangyarihan mo ang siyang bumalik. Ora bababashika rababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify na, pour out your spirit, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumalo. Ora bababashika rababahanda, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Father God, hallelujah, hallelujah. Lord, ikaw po ang humingi po sa kanila, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumali, Panginoon. Buksan mo lang ang trangkahan ng kalangitan. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo. I-remind mo, Lord God, na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, Panginoon, sa mga nakakagawa ng kasalanan, Panginoon. Sa atin mo, Lord, lahat kami makasalanan sa iyong harapan. Kaya, Father God, ikaw po ang humipo sa kanila, Panginoon, na ang lahat ng aming mga kasalanan ay isuko namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang kikilos, Panginoon. Yakapin mo kami at ipaalala sa bawat anak mo na nakakinig na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Napakalaga ang tunay na relasyon namin sa iyo, Panginoon, at pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Patuloy ang kapangyarihan mo, Lord God, ang siyang maghari. Ora bababashi karababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name, Jesus. Pour out your spirit, Panginoon. Ano mang revelation mo sa iyong mga anak, in Jesus name, Lord. In Jesus name. Ora bababashi karababahanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pour out your spirit, Panginoon. At yakapin mo kami, Panginoon, at ipaalala kung gaano mo kami minamahal at inaabot, Panginoon.
Sa araw na ito, Lord, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. At patuloy mong gabayan ang iyong mga anak, Panginoon. At tulungan mo kami, mas lalo kami lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na kami unahin ka namin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Patuloy ka po, pumilis, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Lord God, ang siyang maghari sa iyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Dakila ka, O Diyos na makapangyarihan. I-bless mo upon blessing ng iyong mga anak, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dadalo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos na makapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay alam mo, Panginoon. Kaya, Father God, pagpalain mo ang agno, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang agno, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Ano man pangangailangan ng agno, isusupply mo ito, Panginoon, mapagawa ang lahat ng tulay. In Jesus' name, hallelujah. Anumang pangangailangan ng agno, isusupply mo po ito ng siksik, liglig ng apaw. Sa iyo po kami nagtitiwala ang aming bayan dito sa agno, Panginoon. In Jesus' name, pagpalain mo, Lord, ang mayor namin si Panginoon, si John Celeste, Panginoon, nabigyan mo siya ng kalakasan ng kanyang katawan sa araw-araw. Patuloy mo siyang gabayan, ingatan sa araw-araw, Panginoon. In Jesus' name, bigyan mo siya ng kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon. In Jesus' name, ganun din si Jonathan Durumal, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, ingatan sa araw-araw na buhay na tinatahak niya, Panginoon. At bigyan mo sila ng lakas ng kanilang pamilya. Pagpalain mo sila, Panginoon, at saan man sila dahol maparoon, iligtas mo sila sa araw-araw, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumaloy sa pamilya Doruman, Panginoon. Jesus' name, ang ganun dito sa agno, Panginoon, ang bawat anak mo, Lord God, na patuloy na bahagi ang iyong salita, Panginoon. Patuloy na unahin kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong salita, pananalangin, Panginoon. Abutin mo po ang lahat ng iyong mga anak dito sa agno, Panginoon. Lord, hindi po namin ito magagawa kung hindi mo kami sasamahan sa bawat tinatahak namin, Panginoon. Jesus name. At sa gawain namin, Lord God, every Saturday sa mga bata, sa mga magulang Sunday, Panginoon. Lord, ikaw po ang lahat na nagplano na ito, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord, yung siyang dumali, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang bawat anak mo na makakakinig ng iyong salita. At ikaw po ang siyang kikilos, ikaw po ang siyang magpapaalala kung gaano ka kadakilang kumikilos, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ganoon din, Father God, sa bansang Pilipinas, Father God, Lord, malayo pa lang yung bagyo, Panginoon. Hahawiin mo itong bagyo na ito, Lord, na hindi ito tumama sa bansang Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang mas nananaig, Panginoon, kung paano ka nagpatigil ng mga bagyo, Panginoon. Ito'y magagawa mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang aming presidente na si Bongbong Marcos, Panginoon, patuloy mong gabayan, ingatan sa araw-araw ng buhay na tinatahak niya bilang pinili mo siya, Panginoon, na maging presidente. Paunlarin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. In Jesus' name, hallelujah. At ang mga mahirap na walang makain, Lord, isusupply mo po ito sa mga taong bibigyan mo ng pagkain, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. In Jesus' name, bigyan mo ng kalakasan ng aming presidente na si Bongbong Marcos. In Jesus' name, hallelujah, God. Amen. Ganon din sa mga nagbabahagi ng iyong salita ng iyong mga anak, Panginoon. Gabayan mo sila, ingatan sa paghahayag nila ng iyong salita at hipuin mo ang bawat makakakinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Kapangyarihan mo siyang dumalo in Jesus' name. At ingatan mo rin, Lord God, si Ronald Palomo. Gabayan mo siya, ingatan sa kanyang buhay na tinatahak bilang evangelism, Panginoon, na ihayag ang iyong salita. Ano mang pangangailangan niya, i-provide mo ito, Panginoon, na siksik, liglig na maapaw, Panginoon. Kalakasan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, amang nawalang lakas akin, Panginoon. Muli mo itong ibalik, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Shikarabasi, sandarabasi, hallelujah. Magitan mo. In Jesus' name, amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much sa araw na ito, Panginoon. Kapangyarihan mo na ang siyang humipo sa bawat anak mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Salamat po sa mga nakinig ng online preaching. Ang Panginoon
ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Bye-bye po. God bless po.